Sa bawat sulok ng industriya ng pelikula, may mga pangalan na kumikinang at may mga kwento ng pagsikat at pagbagsak. Ngunit iilan lamang ang talagang tumatatak sa puso ng mga tao. Hindi lamang dahil sa kanilang talento, kundi dahil sa pinagdaanan nilang hirap sa buhay. Isa sa kanila ay si Jiro Manyo, isang batang hinangaan, inidolo, at minahal ng madla dahil sa kanyang pambihirang talento sa pag-arte. Isang batang inakalang magiging isa sa pinakadakilang aktor ng kanyang henerasyon. Subalit sa likod ng kanyang matagumpay na karera, may mga sugat siyang pilit tinatago. Mga sugat na unti-unting bumura sa ningning ng kanyang pangalan. Ito ang kanyang kwento. Isang kwento ng pangarap at tagumpay. Isang kwento ng pagkalugmok at pagkawala. At higit sa lahat, isang kwento ng pagtuklas muli sa sarili at pag-asa sa kabila ng lahat. Si Jiro Katakura Manyo ay isinilang noong May 9, 1992 sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ina na si Joylene Santos Manyo ay isang masipag na Pilipina na pumanaw noong August 8, 2006, habang ang kanyang ama na si Yusuke Katakura ay isang Japanese national na hindi na naging bahagi pa ng kanyang paglaki. Dahil sa kawalan ng gabay ng isang ama, lumaki si Jiro sa piling ng kanyang lolo. Hindi niya naranasan ang marangyang buhay noong bata pa siya. Isang katotohanang lalong nagpatibay sa kanyang pangarap na makaalpas sa kahirapan. Kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Anjo Santos, natutunan niyang maging matatag sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang talento sa pag-arte. May likas siyang galing sa pagpapahayag ng emosyon, isang regalong bihira sa isang bata. Ang kanyang matamis, ngunit mapanglaw na ngiti. Ang kanyang matalas na mata, na tila laging may kwentong nais ipahayag. At ang kanyang kakayahang paluhain ang manonood sa bawat eksena ang nagdala sa kanya sa industriya ng pelikula. Nag-aral siya sa Holy Child Parochial School sa San Juan, Metro Manila. Ngayoy kilala bilang St. John the Baptist Catholic School. Sa kabila ng pagiging isang batang artista, pinilit niyang balansehin ang kanyang edukasyon at showbiz career. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi naging madali ang kanyang buhay. Nais niya sanang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kursong Hotel and Restaurant Management, HRM, sa De La Salle College of St. Benilde, ngunit hindi na ito natuloy dahil sa kanyang biglaang pagbagsak sa buhay. Sa murang edad, nadiskubre siya sa mundo ng showbiz at napasama sa ABS-CBN Star Magic noong 1999. Nagsimula siyang magkaroon ng mga pelikula at teleserye, ngunit ang kanyang pinakamalaking oportunidad ay dumating noong 2003, nang mapasama siya sa pelikulang Magnifico. Ang pelikulang Magnifico ay isang obra maestra na nagpakita ng diwa ng pagmamahal, sakripisyo, at kahulugan ng buhay sa kabila ng kahirapan. Ginampanan ni Jiro ang papel ng isang batang may busilak na puso, isang batang handang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Napakaganda ng kanyang pagganap, isang likas at hindi pilit na pagpapahayag ng emosyon. Dahil dito, itinanghal siyang Best Actor sa Gawad Urian noong 2004, isang parangal na hindi basta-basta iginagawad sa isang bata. Siya rin ay pinarangalan bilang Best Child Actor sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards, FAMAS. Sa puntong ito, naging pinakamaliwanag na bituin si Jiro sa industriya. Tinagurian siyang susunod na drama king ng kanyang henerasyon. Bumaha ng pelikula at palabas sa telebisyon ang kanyang pangalan. Ilan sa kanyang naging pelikula at proyekto ay Bagong Buwan, 2001, Ang Tanging Ina Series, 2003-2010, Foster Child, 2007, Tambolista, Cinema One Digital Film, 2007, Ang Tanging Ina Niyong Lahat, 2008. Noong 2010, lumipat siya sa GMA Network matapos ang kanyang termination sa ABS-CBN at lumabas sa teleseryeng Pilyang Kerubin na pinagbidahan ni Barbie Forteza. Bukod sa pagiging isang mahusay na aktor, nakilala rin siya bilang isang mabait at mapagpakumbabang bata. Sa likod ng kamera, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Isa siyang simpleng batang may pangarap para sa kanyang pamilya. Ngunit sa mundo ng showbiz, hindi laging maliwanag ang kinang ng isang bituin. Habang lumalaki si Jiro, unti-unti ring lumalaki ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi siya nagkaroon ng matibay na pundasyon ng suporta mula sa pamilya.
Ang pagkamatay ng kanyang ina noong 2006 ay nag-iwan ng matinding lungkot sa kanyang puso. Wala siyang ama na gagabay sa kanya, at unti-unti niyang naramdaman ang pagod ng pagiging isang batang artista. Noong 2009, tinanggal siya ng ABS-CBN Star Magic dahil sa unprofessional behavior. Maraming nagsabi na siya'y nalulong sa masamang bisyo. Isang bagay na mahirap labanan lalo na para sa isang batang naliligaw ng landas. Sa murang edad na 15, nagkaroon siya ng unang anak. Hindi pa siya handa sa responsibilidad ng pagiging ama, ngunit wala siyang nagawa kundi harapin ito. Ang pressure sa industriya ng showbiz, ang kawalan ng gabay mula sa pamilya, at ang mga personal niyang problema ay naging susi sa kanyang pagbagsak. Noong May 18, 2011, isinapubliko ng TV Patrol ang kanyang pagpasok sa rehabilitation center upang labanan ang kanyang addiction. Noong June 30, 2015, nagulat ang lahat nang nakita siyang pag-alagala sa Ninoy Aquino International Airport, NAAA, Terminal 3, gutom at tila wala sa sarili. Ayon sa mga ulat, 4 na araw na siyang nawawala mula sa kainta matapos ang isang sigalot sa kanyang pamilya. Noong January 17, 2020, siya ay inaresto sa Marikina City matapos umanong saksakin ng isang lalaki ng 3 beses. Sa puntong ito, maraming nawalan ng pag-asa sa kanya. Ang dating batang bituin, ngayoy isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Sa kabila ng lahat, may mga taong hindi sumuko sa kanya. Nagbigay ng tulong si Ai de las Alas at iba pang artista upang matulungan siyang muling makabangon. Sumailalim siya sa rehabilitasyon, ngunit iniwan niya ito noong 2017 bago pa matapos ang kanyang programa. Noong 2024, muling lumabas ang balita tungkol sa kanya. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Sinubukan niyang bumalik sa showbiz, ngunit ayon sa kanyang doktor, hindi na niya kakayanin ang stress ng industriya. Ang kwento ni Giro Manyo ay hindi lamang isang kwento ng kasikatan, kundi isang babala at aral, na ang tagumpay ay maaaring mawala sa isang iglap at ang buhay ay puno ng pagsubok. Hindi natin alam kung ano pa ang hinaharap ni Giro Manyo, ngunit isa lang ang sigurado. Ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Sana sa kanyang pagbabalik, makahanap siya ng tunay na kaligayahan, hindi lamang sa harap ng kamera kundi sa tunay na buhay. Ngunit habang may buhay, may pag-asa. At marahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbabalik sa showbiz, kundi ang muling pagkahanap sa sarili at tunay na kaligayahan sa labas ng ilaw ng kamera.